Ako nga po pala si Neil. Ako po ay isang security guard sa isang kumpanya dito malapit sa amin. Ang trabaho ko ay magbantay sa exit ng alas 7 hanggang alas 4 kung umaga ang shift ko. Pero paggabi naman ay iniikot ko ang building at pagkatapos nun ay magbabantay naman ng CCTV. Ang kumpanya na pinagtatrabahuan ko ay isang paggawaan ng inumin. Malayo siya sa mga bahay at konti lang ang mga taong pumupunta o napapadaan dito, lalo na paggabi. Isang gabi habang ako ay nag-iikot sa kumpanya, ay meron akong nakikitang anino. Pero hindi naman ito nakakatakot dahil normal lang naman ito at baka may mga tao lang din na nag-o-overtime. Pero ang pinagtataka ko lang ay kapag sinusubukan ko itong tawagin ay hindi ito sumasagot. Hindi ko na masyadong iniisip yon kasi sanay naman din ako sa mga ganitong pangyayari. Basta hindi lang ako gagambalain ay walang problema sa akin yon. Kumbaga, respeto na lang dahil naniniwala din ako na hindi lang tayong mga buhay ang nakatira dito sa mundo. Sa mga lumipas na oras, ako ay nagbabantay na ng CCTV. At syempre, mas madaming nakakatakot sa CCTV, lalo na kung mag-isa ka lang na magbabantay kasi merong mga pangyayari na sobrang nakakatakot. Kagaya na lang noong gabi na nagbabantay ako ay may nakita akong puti na imahe tapos bigla na lang itong nawala. Sinabi ko ito sa mga kasamahan ko pero sabi nila ay reflection lang daw ng ilaw yun or kung hindi ay dinaanan lang daw ng insekto yung lens ng camera. At syempre dahil isa ako sa mga naniniwala na may mga di kagaya natin dito sa mundo, ay alam kong hindi lang insekto yon, lalo na hindi rin yon refleksyon ng ilaw. Gabi-gabi kapag nagbabantay ako ng CCTV, ay may tinitignan talaga ako na isang pwesto. Yun yung kung saan ko nakita yung imahe. Kinuwento ko ito sa babaeng janitor namin dito sa kumpanya at sobrang naniniwala din siya sa kwento ko. Dahil naniniwala din daw siya sa mga taong hindi nabuhay. Isang gabi ay inaya ko yung janitress na yon na samahan akong magbantay ng CCTV para meron na din akong testigo kung may makita man kami. Ilang oras ang nakalipas ay may nakita akong puting imahe pero sa ibang CCTV at tumataas yung balibo namin ng kasama ko dahil hindi nawawala yung imahe at lumalakad ito at nakukuhanan pa na dumadaan sa iba pa naming CCTV. Naghalo yung emosyon ko, may takot na masaya dahil may kasama akong nakakakita nito. Grabe yung takot ko noong biglang naglaho yung imahe sa mismong pintuan ng CCTV room. Akala ko talaga na may mangyayari sa amin. Pero salamat naman at wala. Lumipas na ang gabi at sobrang excited akong mag-duty. Dahil gusto ko talagang patunayan sa iba ko pang kasama na totoo ang mga sinasabi ko at pinapaniwalaan ko. Sinabihan ko yung isang security guard na kasama ko at sinabi ko pa na kasama ko yung janitress at pwede namin siyang tawagan para maniwala siya. Lumaki ang mga mata ko sa sinagot ng kasama ko at tumindig ang lahat ng balahibo ko. Sabi niya, "Pre, yung sinasabi mong janitress, medyo matanda ba?
at may dilaw na panyo na sinusuot sa ulo niya. Si Ate Guring yun, pre, at matagal na siyang wala dahil naaksidente siya habang naglilinis. Nadulas siya sa hagdan at nabagok yung ulo niya. Hindi ako makapagsalita sa sobrang takot. Kahit alam ko naman na totoo ang mga multo, ay sobra talagang takot ang nararamdaman ko. Sigurado gusto na gusto ni Aling Guring ang kumpanyang to. Dahil kahit hindi na siya buhay dito sa mundo, ay masaya pa rin siyang ginagampanan ang trabaho niya dito sa mundo. Ako nga po pala si Jonathan. Ako po ay isang CCTV operator ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Marami po akong nakikita gamit ang CCTV. May nakakatawa, nakakabahala, at meron ding mga nakakatakot. Di ko makakalimutan yung isang gabi habang tinitignan ko ang CCTV namin. Ang kuha pala ng CCTV na ito ay galing sa labas ng kumpanya namin. At ang labas naman ng kumpanya namin ay sirang daanan. Dahil inaayos pa kasi nila yung daanan ng tubig sa ilalim nito. Isang gabi habang binabantayan ko yung CCTV, ay may nakita akong isang lalaki na ibang-iba yung lakad. Hindi ko alam kung lasing ba ito o talagang kakaiba lang ang lakad niya. Ang nakakatakot na parte ay noong biglang nagdilim yung CCTV na iyon. At yung CCTV lang talaga ang nagdilim. Noong pagbalik ng signal ng CCTV, napansin ko na nawala yung lalaki. Sinilip ko yung ibang CCTV kung paano nawala yung lalaki, pero di kita yung parte na yon sa isang CCTV. At sa pagkakaalam ko, wala ding daanan doon na pwedeng lumiko yung lalaki. Dahil kinaumagahan ay pinuntahan ko yung parte na iyon at wala talaga, meron lang ay sirang daanan ng tubig na inaayos ng mga nagtatrabaho. Habang naka-duty ako ay hindi talaga ako mapalagay sa nangyaring yon at palagi kong tinitignan yung CCTV na yon kahit hindi naman kailangan. Kinagabihan ay binantayan ko ulit yung CCTV dahil nga hindi ako mapalagay buong araw. Binantayan ko ito ng ilang oras pero wala akong nakita. Sumunod na gabi ay binantayan ko pa rin ito pero ganoon pa din, wala pa ding nangyari. Pero sa pangatlong gabi, may isang babae na naglalakad doon sa pwesto na yon. Kaya tinignan ko ito. Sobrang gulat ko noong nangyari na naman ang biglaang pagdilim ng CCTV. Sa pagbalik ng signal ay nawala na naman yung babae. Sa sobrang takot ko ay bumaba ako at tinignan ito. Doon ko nakita yung babae na naglalakad papunta sa akin. Sabay sabi, "Ano ba yung wire na nandyan sa daan? Bakit nakalatag lang dyan? Nabitik pa tuloy yung paa ko. Nahulog pa tuloy ako sa sirang manhole. Ang dumi-dumi pa naman." Ayun, nalaman ko na binaklas pala ng mga nagtatrabaho doon yung wire ng CCTV namin. Dahil nakadikit ito sa isang poste na kailangan nilang tanggalin. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi sila makita sa CCTV dahil nahulog na pala sila sa manhole. Muahahahahaha.